sa kong mga tugang kay Kristo. Kamusta po kamo? Ini po si Bishop Rolly, kay iba si Mayor Son Legacion. Tagalog po sa Indo, gabos na anduyugan ang programa kan gobyerno na magpabakuna kontra COVID-19. Ini sa itong obligasyon sa satuyang kapwa, asin pagpapahalaga sa buhay na itinaokan sa itong kagurangnan. Para sa mas marikas, konbenyente, asin ligtas na pagpalista para sa pagpabakuna. Piglansar na niyato ang Naga City Online Vaccine Registration para makarehistro ang sarong Nagenyo, mag-login na sa covidvax.naga.gov.ph. Ano pang hinahanap nindo? Madyana, magparehistro, asin magpabakuna. Ang bakuna, ligtas, epektibo, asin libre. Pagtarabangan ta, Suportahan ta, magpabakuna kontra COVID-19. Ang sa inyong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 11 sagod alas 12 minuto. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Maray na aga, liwat mi pundadaron sa Indo mga bareta sa Nagangunyan News. Ngunyan na Sabado, 22 kan bulan na Mayo taon 2021. Live nindo ka mga baretang tinaripon po Lunes sa Good Sabado. Live nindo kaming na dadangog sa KMFM 100.7 ang radyong kakampi mo asin 89.5 radyo natin Naga. Live man nindo kaming nadadalan sa Naga City Government asin ang Nagangunyan News official Facebook page siningman sa Naga City Government YouTube channel asin Sepio Naga Facebook page. Sa pangarang kambilog ng news team, hindi po ang sendong mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Headlines Ngunyan. Sa detalyes kan sa tuyang mga bareta, sobra sa 2,000 na mga Nagenyos na bakunahan na kang City Health Office kontra COVID-19. Detalyes kayan, Paulo Papa. Puminakol na sa 2,409 ang numero kan mga nabakunahan in AstraZeneca asin Sinovac COVID-19 vaccine sa syudad din Naga sa anunsyo ni Dr. Vito Borja II, City Health Officer kan syudad. Kabali sa nasambit ng numero ang 1,569 na mga senior citizen, 810 na mga frontliners asin 39 mga comorbids o mga dati ng may helang. Ngunya na bulan, maabot sa poko mas o menos 600 na Nagenyo ang target pang mabakunahan. As of today po, ikaw na kitang na-immunize na 2,409. Yan po ginamit ang vaccines na Sinovac saka AstraZeneca. Ang breakdown po kani yung 2,409. Mga frontliners na po from the start, ikaw na kitang 810. Senior citizens po, nandiyan kita nakatutok ko niyan, 1,559. Tapos yung mga comorbid po, 39. Kaya ang total na po niyan, 2,409. Katakod kay Nipig sabi ni Borja na dakulang tabangan online registration sa pagpabakuna, nalo na sa mga vaksinis, tanganing maaraman tolos ang pagkasunod-sunod kan proseso kan barakunahan. Apuera digdi malilikayan na ang overcrowding kan vaccination site, asin magiging mantenido ang pagsunod sa physical distancing. Hindi po sa experience mo na, tapos sa JMR kita nag-immunize. Ngayon na po, hindi ang dakulang na bagay pag ining online registration ta. Hanggang ngunyan po, nakakaigwa kitang problema sa pagparistro. Wala to po ang hapot sa muya, sa kayo maparistro, sa kayo maduman. So, sa ko po ining ipapa-abot sa to ni Sir Ruel, maka-justify na po ni Duman para maispa-abisuan si mga nag-register. Uya, ining aldaw na ni, dapat siya ako sa JMR. Araw kaning oras, alas 9, dapat siya ako kaduman para mabakunahan. Mientras tanto, kinumpirmar ni Borja na mantenido pa kan City Health Office ang JMR Coliseum na piggagamit ngunyan ko mega vaccination site kan syudad. Segun pa kay Borja, nagtetinir na haluwag asin konbinyente ang nasambit ng pasilidad, kaya positibo ang feedback kan mga pasyente. Alagad dahi naman pigilid ni Borja ang posibilidad na maging piot ang GMR kung mag-abot na sa syudad
ang renibong AstraZeneca vaccine na pig-procure kan gobyerno lokal para sa mass vaccination kan syudad. Sa ibong kaini, may nagkapirang mga pribadong sektor na bukas na magpasubli sa gobyerno lokal nin espasyo para sa barakunahan, segun Pakiborha. So, yan po. Manahon po kitang update sa mga sa lang venue ta, pinmila po ang GMR sa unyan. Kadakot po nag-offer na ang Sumart LCC na lugar kung saan pati ang simbahan. Kaya nasigning ko po, okay pa man operation ta sa GMR, haluwag, convenience, saka kadakot nag-appreciate po ang sistema. Kung sakaling kulangan na po kita, na pag nakabot si vaccine na purchase na city government, diyan na po talagang medyo dakol-dakol na. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Headlines Munyan. Mientras tanto, Archdiocese kan Cáceres anda magpasubli sa lokal na gobyerno kan Naga nin mga pasilidad para sa mass vaccination. Detalyas kaya nagbabalik Paulo Papa. Pigkonfirmar ni Most Reverend Father Rolando Tria Tirona, Arsobispo kan Arkidiocese kan Cáceres, na preparado ang simbahan katolika sa Kabikulan na magpasubli espasyo sa gobyerno lokal kan syudad din Naga kung kinakaipuhan para sa pigalat na citywide vaccination campaign kontra COVID-19 sa syudad. Sa pakikiulay kan ang Nagangunyan News sa Arsobispo, sinabi kaini na preparado ang Arkidiocese na magpasubli sa gobyerno lokal nin mga pagrurugaring arog kan basketball courts, maginan mga espasyo sa laog kan parokya kung kinakaipuhan ang mga dugang na vaccination sites para sa kampanya. Dugang kan Arsobispo na ang pagpasubli nin open spaces para sa herd immunity sa iyang pigpromesa sa sarong pagtiripon kan Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP. Imbitado si Alcalde Nelson Legacion. Nung una kami nag-usap diyan pagkatapos ng CBCP meeting, in-invite ko nga si Mayor mag-dinner. Tapos para maalaman lang anong programa rin ng Naga, ng City Hall. Maganda naman sinabi ni Mayor talaga inahanda nila. Sinabi ko, pinabot ko lang na kung meron kami maitutulong, halimbawa yung mga basketball court namin, kasi kailangan nung una, di ba sabi dapat open eh. No, may mga hub namin, yung mga basketball court o kaya open ano namin, kung pwedeng kailangan gamitin, o sa loob ng simbahan, kung pwedeng gamitin, you know. Kaya lang, mas maganda nakita ko sa Robredo. Kasi ang dami pala lamesa eh, hindi ba? Di man lamesa. O, yun. Pero sabi namin, sabot ng, kung meron kaming maitutulong in terms of lugar, why not? Pwede naman gamitin yun. Kan nakalis na semana, saro si Arsobispo Tirona sa mga senior citizen kan Barangay San Francisco na nagpabakuna nin Sinovac COVID-19 vaccine sa Jesse M. Robredo Coliseum and mega vaccination site kan syudad din Naga. Pigtawan doon ni Tirona na mayo nin lugar ang takot sa mga Katoliko ngunya na may supply na nin bakuna, nalo na pagtubod ang pinangangaputan kan simbahan. Ang pagpabakuna saro naman na dakulang tabang kan simbahan sa siyensya, sigun pa sa Arsobispo. Pero ang importante, si Pope Francis talagang alam niyang pulso ng tao. Nakikisalamuha yan sa mga mahihirap, sa mga tao. Kaya alam niya ang damdamin ng tao, alam niya pinagdadaanan ng tao. Kaya nanguna siya magpabakuna eh. Para mawala yung agam-agam, yung takot natin. Kasi marami, ang kalaban natin, takot eh. Takot tayo sa COVID. Ngayon dumating ang bakuna, takot naman sa bakuna. Isa tayo, tatakbo niyan. Hindi ka naman pwede mabuhay ng nasa takot, di ba? Dapat mabuhay ka ng matapang. Siyempre, sinasabi natin, gera ito, di ba? Kung sa gera, kung tago ka ng tago, paano ka mananalo? Di ba? Siyempre sa gera, may nagbubuhos ng buhay. Ayan natin mga frontliners, mga heroes talaga natin yan. So, huwag tayo padadaig sa takot, lalo na pinanghahawakan natin ang pananampalataya natin. Apwera sa iya, maabot 10 na mga hospital chaplains na ang nagpabakuna sa lado kang Arkidiocese kan Cáceres. Kabali na digdian mga padi sa nagkapirang parokya na nag-uulyo sa mga may helang. Apwera sa mga diocesan priests, bakunado naman ang mga Jesuita na nagtetenir sa Ateneo de Naga University na nakarehistro sa Barangay Bagong Bayan Sur. Sa presente, mayo pa manin abiso ang gobyerno lokal sa simbahan manungod sa pangangaipo kan mga dugang na vaccination sites, mantang pighahalat ang pig-procure na AstraZeneca COVID-19 vaccine. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Headlines Munyan.
Mientras tanto, online registration centers para sa vaccination, pigpapa-establishan ni Mayor Nelson Ligacion sa mga barangay hall sa Ciudad de Naga. Balikan ta si Paulo Papa. Pigkonsidera ni Alcalde Nelson Legacion si ringman kan pag-iriba kay ni sa gobyerno lokal kontra COVID-19 ang mga nagenyo na mayo pa nin access sa internet. Ini katakod kan launching kan online vaccination registration portal para sa mas marikas, konbenyente asin mas ligtas na pagparehistro sa vaccination. Sigun sa alkalde, papadagos ang vaccination registration sa mga barangay hall sa tabang kan sangguniang kabataan o SK sa paagi kan pag-establisar nin online registration centers. Maidagdag ko lang po igwa po kaya kitang mga tang na mayong access sa internet. And therefore, ipapadagos na paman po giraray si pagpapalista sa barangay. We will be asking the barangays with the active participation of the Sangguniang Kabataan to help us out on this online registration. Gusto sabihin, mag-set up sa 27 barangay in online registration centers in the respective barangay hall. Apuera pa kay ni piglino kan alkalde na pwede pang bagon ang desisyon kan lambang nagparehistro sa pagpabakuna from no to yes sa vaccination sa tabang naman kan covidvax.naga.gov.ph. Ang nasambit na website, mas ligtas sa COVID-19 transmission, huli tadain na kinakaipuan kan mga barangay healthcare workers na personalmenteng magpasiring sa mga residensya kan barangay para interbyuhon ang mga konstituentes manungod sa bakuna, sigun pa kilegasyon. So, ano ang bentahe kan online registration? Number 1, mas marikas asin ligtas. Dain na kaipuhan dumanan gabos kan mga barangay health workers kan mga harong para mag-survey o kaya mag-kondusir nin interview. So that is 1. Number 2, konbinyente. Pwede kita mag-rehistro maski na po nga ni yaong kita sa satuyang mga harong o kaya opisina. Asin pantulo, masimbag po ini sa presenting kahagadan kan mga nagenyo. Igwa po nin mga tao na dati habo, ngunyan muya na pong magpabakuna. Sa paagi kaini, kan online registration, pwede nang baguhon ang sa indang dating simbag, hali sa no, papuntang yes. Sa mga mauat na magparehistro online, magbisita sana sa www.covidvax.naga.com.ph. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. ENNB Headlines Ngunyan. Mientras tanto, residency bakong voting population saro sa magiging basihan para makapag-avail nin bakuna kontra COVID-19 sa Ciudad de Naga. Ang detalye sa haliki Joel Solina. Gabos na residente sa syudad ning Naga kinakaipuhan na magparehistro manual o online para man makapag-avail kan libreng bakuna kontra sa COVID-19 na ginigibo kang gobyerno lokal sa tabang kan DOH asin kang national government. Sa presscon kan Miyerkules, sinabi ni Alcalde Nelson Ligacion prioridad kang lokal na gobyerno kan syudad asin kan City Health Office na matawanan ning bakuna ang gabos na residente kang Naga asin makuha ang targeted na 70% kan general population o total na 155,000 plus na residente kang Naga gikan sa estimated 224,000 general population. Paliwanag kang alkalde, residency ang pagmabasihan kang gobyerno lokal para makapag-avail ng bakuna ang sarong syudadano dawa bakong butante kang Naga. 70% kang population. So ang uulayan ta population. In general, bakong voting population. An estimated population Kanaga is 224,000 by now. And therefore, ang 70% kayan, around 155,000. Ang voting population Kanaga is only around 110 or 115,000 considering si ongoing registration.
daita ma-achieve itong target kung ililimitaan sa tuyang sa diri sa voting population. Kaya ang basis is residence. Naka-star ka ba sa Naga o dai? And therefore, any proof of residency in Naga will do. Yan ang pagbabasehan ta. Kung maigdi sa Sumpay pa kang alkalde, importanteng mas dakula na mga residente kang syudad ang mabakunahan. Kaya man panagos ang pangapunan kang gobyerno lokal sa Lambang Nagueño magpalista o magparehistro na sa online portal o manual registration sa tabang ka mga barangay para man sa vaccination program laban sa COVID-19 para makuha ang dakulang porsentahe kang herd immunity asin malimitaran ang padagos na pagdakul kang nauulakitan kang COVID-19 virus. Kita lang ngunyan, at least sa within the nearby municipalities ang nag-undertake ng vaccination, maigdi sa Naga para makapabakuna, bako yan, madidiscovery man yan na bakong residente ka Naga. Ang totoo kayan, may mga naghaharapot. Pwede nga magpabakuna dyan sa Naga. Taga-Pili, taga-Kanaman, Nyako Day. Ang babakunahan mi si mga residente ka Naga. Sa indang kanya-kanyang munisipyo, dapat may vaccination man na tiga-undertake. Para sa Naga Ngunyan News, Joel Sunina. ENNB Headlines Ngunyan. Sa iba pang mga bareta, agri-tourism na bibisto na sa syudad ni Naga. Detalyes kayan, Paulo Papa. Nanotaraan kan City Agriculturist Office kan syudad din Naga ang nakulang tabang kan sektor din agrikultura sa industriya nin turismo. Ang kumpirmasyon kan nasambit ng opisina katakod kan bulan nin mga paratanom asin parasira na pigse-celebrar kan gobyerno lokal kan syudad din Naga asin kan Department of Agriculture tuyong Mayo. Sigun ki Maria Edna Bongalonta, City Agriculturist, na popromoter ang syudad huli sa agri-tourist destinations kung sa nanotaraan ang interest kan mga turista sa mga tanumanin mga burak, apwera kan mga prutas asin gulay na may magagayon na landscape. Ang cut flowers nga ni, maski sa dit lang yan na area sa Pakul, at least napopromote na ngun yan na nagiging, kumbaga sa ano, pigdadayo na, naging tourist attraction na kang Naga. Yung nakakatabang sa turismo ang agrikultura actually. Ngunyan nga ni, ang pigde-develop talaga itong mga agritourism sites na itong mga farm na maduman ka, may mahihiling ka, tapos igwa kang mababakal na kung ano man na produkto, pwedeng pick and pay nga yan, na pigtanong mo. Diyan kaya sa cut flowers, mostly, maduman si mga tao, mostly mga mapapicture, na ipopost sa Instagram, sa Facebook. Kaya ayan ang kagayunan na napopromote ang products nila. Nabibisto ang Naga. Sigun Pakibonggalonta, magayon ang epekto kan agritourism sa syudad, hulit na napapabisto ang iba pang umahan sa syudad, asin nagtataong kalinawan sa mga dayo, manungod sa syudad din Naga, na nagpapatotoo na may lugar pang pagtatanuman ang syudad. Sabi nga na kang iba, ang Naga pala nga, igwa pa man mga pigtatanuman. Kung nahiling ka iba ganinda along the way, garo na ning dagabos na lang mga residential areas or subdivisions. Pero, pag naglaog ka sa mga igwa pa manggiraray kitang natatadang mga agricultural landscape di sa Naga. Dahil lang nahihiling along the road. Kaya, ang paguna ning dakang Naga, talagang syudad na mayo ng tigtatanuman. Sa presente, igwanin sampolo na barangay ang syudad na pigkokonsiderar como agricultural barangays. Ang mga ini kinababalehan kan mga barangay kan Panikwason, Carolina, Pacol, San Isidro, Cararayan, Balatas, San Felipe, Concepcion Pequeña, asin Concepcion Grande. Para sa Naga Ngunyan News, Paulo Pap. ENNB Headlines Ngunyan. Sa iba pang bareta, 13 milyon pesos na pundo para sa proyektong Dancing Water Fountain. Ipigtagaman ng pandagdag sa pambakal nin bakuna kan lokal na gobyerno kang Naga. Detalyes kayan, Joel Sulina. Pig-abrubahan kan sangguniang panglungsod ang dagos ng pag-revert kan 13 million budget na para kuta sa instalar na dancing fountain sa tahaw kan duwang plaza sa sentro kan syudad ng Naga. Nangunyan, ipinagdugang na budget para man pambakal nin bulong pambakuna kontra sa COVID-19.
sa ginibong launching kang online registration portal para sa COVID-19 vaccination kang gobyerno lokal. Kinumpirma ni Alcalde Nelson Legacion na mas pinagmaray kang gobyerno lokal na isibog ng una ang planong pagpapakonstruir kan dancing fountain sa nasambit na 2 plaza sa syudad. Imbes ang pundo para digdi, gagamiton sa mas importanteng programa kan syudad na iyo ang pagbakal ng bakuna laban sa virus. Buong vaccination program ng ating lungsod. Yung pag-construct ng dancing water fountain, pwede naman yun gawin later on kapag mabuti-buti na yung ating sitwasyon. Magagawan po namin yan ng paraan. Paliwanag kang alkalde, apwera kang iba pang importanteng programa kang gobyerno lokal asin mga proyekto kabali sa prioridad kan sa iyang administrasyon ang laban sa pandemya. Asin makuha ang dakulang porsentahe kang populasyon kan siyudad ng Naga o ang herd immunity. Sa tabang kang bakunang babakalun kang city government, apwera pa kan mga pinagpapadarang bakuna gikan sa national government o DOH asin COVAX facility. 63 million pesos. So 50 plus yung revert kahapon na 13 million for the purchase of vaccine, total of 63 million pesos. Later this year, kung mayroon pang pagkakataon na makapagbili tayo ng dagdag na bakuna, hahanap ulit kami ng pondo ng kinakailangang pera para pambayad po sa bakuna. Sinabi pa kang alkalde na daiman madagos ngunya ng planong pagpapakonstruir kan dancing fountain sa plaza na sarukuta ng atraksyon sa plaza asin kasentruhan kan syudad. Lauman na mangyayari man ini sa mga masunod na taon asin hahanapan ng paagi para makakuha ng dugang na budget para digdi. Alagad, mas importante iyon na maprotehiran ang salud ng mga taga-syudad laban sa huma kang pandemya sa COVID-19. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulit. ENNB Headlines Ngunyan. Force multiplier sa PNP Naga liwat madrupil puwersa para tutukan ang pag-imporsar kan mga ordinansa katakod kan public health protocols. Detalyas kaya nagbabalik Joel Sulina. Bakalihis ning labi sa 3 bulan na nadistino sa Regional Command kan PNP Bicol, balik na liwat sa Naga City Police Office asin sa siyudad ng Naga si Police Lieutenant Colonel Errol Garchitorena. Basado man sa naging direktiba asin order sa iya kang natukaw pa sa Regional Police Director General Junel Cotmo. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Garchitorena, nakula man ang pasasalamat niya sa tiwala na ipinagtauso sa iya kang gobyerno lokal kan siyudad ng Naga sa panginginot ni Mayor Nelson Legacion, lalo na kan bagong pamayo kang PNP Bicol na si General Junel Cotmo. Urog na gayo sa pagpapasunod kan mga programa kang gobyerno asin ang pagmantinir kang pasi orden na iyong mayor nindang trabaho bilang mga law enforcers. Well, actually, dako lang pasalamat sa pagsabay sa hararam na pagtakpag-Bicol sa lapigot na itinao kan sa tuyang city mayor na talagang ibalik kita. Almost 3 months ago, nabigla man kita na pull out kita from here sa Naga City. Ang inot na order natin o sa tuya before is maging Deputy Provincial Director, ako kang Masbate. But however, nagkaigwakatin kami ning Maray na Orulay na ilag na lang ako duman sa sarong dakulang posisyon as Deputy Division Chief duman sa Salaugang Regional Office. Naintindihan naman ninda si pangapudan ko man na siyempre pandemya ngunyan and priority na harani ka sa pamilya. So for the past almost 3 months, yaon po kita duman sa bangbangan mismo kang Camp Ola. And nahiling ta mismo kung ano ang mga bago mga direktiba, lalo nang may bao kitang chipin pingunyan, and definitely saro kita sa mapautob kay ni kay banan ta po definitely ang paggiya sa tuya kang sa tuyang City Director si Police Colonel Maron Catan ang pigaapod ka sa tong chipin pina intensified cleanliness program. So mapun po man kami kayan bako lang sa laog kang mga opisina kang PNP pati na po sa luwas asin sa pagserbisyo sa komunidad. Sinabi pa ni Police Lieutenant Colonel Garchitorena, siring kang naging direktiba sa indak kan sa indang nidirato asin kang gobyerno lokal, katuwang ang mga force multipliers
Higot na ipapasunod ang mga eksistidong lokal asin nasyonal na mga ley. Urong na gayo pag-abot sa public health protocols kung saan bukas man ang kapulisan na magkaigwa ng dialogo sa mga apektadong establishmento para man magkaigwa ng win-win solution kabali na ang padagos na kampanya kontra man sa illegal na droga asin iba pang programa kang PNP. Papaarapod ta ining mga establishments na burukas pa hanggang ngayon na pagkabanggi, baka magkaigwa kitang piga-arapod na let's meet halfway. Ano talaga ang mga pangangaipo manindo na hinahagad nindo? At the same time, kumahali mo kay ibaga ang social media ngunyan, may mga pangapudan man ining mga establishment. Pero kay puhan na may masunod na direktiba kang syudad at the same time kang national IATF na regarding kay ining pandemya. Lalo na ining bagong pinaluwas kang almost a month ago siguro ining liquor ban. Ang liquor ban kaya nagresulta ini dahil sa katagasan man lang kampayo ninda kay ni mga establishments na ini na dahil nagsusunod sa pagpapasuntang health protocol, social distancing, face mask, and the same time sa curfew. Kaya nagpaluwas na lang ang City Council ng ordinansang araw kay ini. But somehow, maorulay po kami. Tatawan ta sila ng chance mag-voice out kung ano man. After kayan, sabi ko nga isa sa tuyang mga force multipliers and sa PNP, comes Wednesday, maback to zero kami kung ano po sinahiling nindo na paglaban kay ning pandemya yung magyari sa gigibuhon ni. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. ANNB Headlines Ngunyan. Sa ibang bareta, DepEd Naga, igwanin na ng bagong Assistant Division Superintendent. Nagbabalik si Joel Sulina. Nagkortesiya aldaw na Webes ang bagong tukaw na Assistant Schools Division Superintendent kan DepEd Division Office sa siyudad ng Naga na si Dr. Cecil Cañaveral Ferro, SESO4 sa opisina ni Alcalde Nelson Ligacion. Sigun kay DepEd Naga ESDS Dr. Ferro, maugma siya na liwat niyang nabalikan ang siyudad kung saan siya nagdakula. Asina, dakul na mga mararahay na mga programa ang naipresentar sa saiyan ni Mayor Nelson Ligacion para man sa pagpapagantad kang dekalidad na edukasyon para sa mga kaakian kan syudad. Apwera pa kang panagos na pag-anduyog kang lokal na gobyerno sa Lambang Kalakawan asin programa kan sa indang opisina sa DepEd Naga sa ibong kang kinakahampang na mga angat sa panahon kang pandemya. Si Dr. Cecil Cañaveral Ferro bago na-assign sa DepEd Naga gikan sa DepEd Camarines Sur Division Office kung saan siya nagserbi ning 3 taon na bilang Provincial Assistant Division Superintendent. Bago kaidi, nagtukaw man na ESDS sa DepEd Sorsogon City asin sa DepEd Legazpi City. Tulo na ang plano si Mayor and maugma na nagbabaliw ako and then so good news and then in fact nagbibilang siya kung ano pa ang magigibo para sa namin. Bago na welcome ini sa kuya. May siyang specify pero naihiling ko na ang gusto niya kooperasyon and itatauta po yan. Kasi para man kita sa karahayan ka mga aki. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulita. ANNB Headlines Ngunyan. Mientras tanto, pagpanao nin edging asin man sewing machine sa mga nangangaipong organisasyon sa Siyudad Naga pinanginutan ni Mayor Nelson Ligacion. Detalyes kayan, Paulo Papa. Nasa 18,500 pesos sa kod 25,000 pesos na kantidad din sewing machines asin edging machines ang naipanao kan gobyerno lokal kan Siyudad din Naga sa mga benepisyaryo na kinababalihan kan duwang organisasyon kan mga solo parents, kaiba ang Livelihood Education and Rehabilitation Center o LERC, duwang high-speed sewing machines para sa solo parent organization kan Barangay Dayangdang, mantang tigsarong sewing machine asin edging machine ang napanao sa solo parent organization kan Barangay Mabolo asin sa nasambit na center. Sigun ki Florencio Mongoso Jr. ang pamayo kan Metro Naga Public Employment Services Office o Metro Peso, kasimbagan kan opisina ni Alcalde Nelson Ligacion sa kahagadan kan mga nasambit ng organisasyon ang pagpanao kan mga nasambit ng makina. Saro sa mga ini ang Learning Education and Rehabilitation Center na labing nadanyaran kan kasalo, makalis na matumtum ang mga dating makina na nagagamit sa hanap buhay. Bali po, nagkaigwasin na ning request sa Office of the City Mayor and pinag-forward tabi sa tuyang opisina ni Mayor Nelson Ligacion na hanapan ng paagi na matawan sinda. Kaya po nag-iskusap kita na makakuha. And luckily po, nakakuha kitang 4
na jockey na made in Japan na high speed sewing machines. Yan po pwedeng manual, pwedeng electric. Depende po sa paggagamitan kang paratahi. As in, duwang high speed na edging machines. Parehas man po, mechanical and electrical. Dugang panimonggoso na apwera sa paggamit kan mga pigpanaong kasangkapan kan gobyerno lokal, saro naman ang pagmantinir sa mga ini, sa mga tututukan kan Metro Peso sa pagmonitor kan mga benepisyaryo. Kaiba naman ang tamang pasilidad para sa bubugtakan kan mga makina, ang pigkokonsiderar kan peso sa mga kondisyones tanganing maipanao ang mga pigahagad na mga kasangkapan, segun pakimonggoso. Yan po, common na gamit. Both sabihin po, gabus na membros kang organisasyon ninda, pwede pong magamit. I-schedule lang ninda kung noarin as in sain paggagamitan, tangani pong gabus mas mabinipisyaran. Alagad, pinag-agit namang giraray po yan sa barangay. Sinda po si may fasilidad na paglaganan kan si mga gamit. Ang gusto ta po kaya protehiro man sa gamit. Dahil man siya mawara, dahil man mahabon, dahil man madamage. Kaya pinaghadoy ta po si mga barangay na asistiran sinda. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Headlines Ngunyan. Sa iba pang mga bareta, produksyon nin badong pambabae, pakusugunda dyan sa Barangay Mabulo. Detalyas kayan, Paulo Papa. Pagpakusog sa produksyon gikan sa sektor nin kababaihan ang programa kan Committee on Women and Children sa Barangay Council kan Mabulo, Syudad Dinaga sa tabang kan sewing as in edging machine na pig turnover kan gobyerno lokal sa Solo Parents Organization kan nasambit ng barangay. Sigun kikagawad Luz Estrella ang nagkakapot kan nasambit ng komite. Apwera sa Solo Parent, kabali naman ang iba pang organisasyones kan kababaihan sa barangay, tanganing maisairarom sa training sagkod na makanood din pagtahi. Apwera digdi magiging bukas man sa iba pang grupo kan barangayan ekipahe, tanganing i-extender ang marketing kan mga produkto. Kung mag-abot ang panahon na bulk na ang sapuhin dapat i-produce, di pwede kaming maghanap naman ng additional unit and then additional market. Bako lang talagang solo parent. Kung mag-aasin na lang itong frontline organization. Pero masiserveyan itong other women and other interested groups. Mga gubing na pambabae ang planadong iproducer sa merkado kan nasambit ng barangay. Alagad sa katuyuhan kan komite, nalikayan ang mga nasasayang na tela, saruan mga bado na panumboy, pot holder, floor mat, asin iba pang tinahing kasangkapan sa harong, ang planong iproducer kan barangay sa merkado, segun pa ki Estrella. And ang priority ni itong mga rag, ang scrap kaya sayang, kada ko lang pwedeng gamitan. Itong mga pot holders, tapos itong floor mat, asin kung may darakula pa, pwede kaming magtahi itong mga infant dress. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Headlines Ngunyan. Mientras tanto, mga trapo o pamunas, asin iba pang tinahing kasangkapan sa harong, asin kakanan, ipinapabisto kan dayangdang sa o ipapabisto kan dayangdang Barangay Dayangdang sa merkado. Detalyas kayan, Paulo Papa. Piglinaw ni Kagawad Hilpogi Belen kan Barangay Dayangdang, Syudad Dinaga, nabukas sa iba pang mga organisasyon kan barangay ang sewing machines na pig turnover kan gobyerno lokal sa Solo Parent Organization kan barangay. Ini may katuyuhan na magtaon nin training sa mga organisasyon sagkod na makagibo nin hanap buhay. Sigun kay Kagawad Belen, dakol ng trainee sa pagtahi ang Dayangdang, kaya pigbuksan ang pasilidad sa kabos ng mga paratahi asin maawat na makanood na magtahi gikan sa manlain-lain na organisasyon kan barangay. Dan, minsan kaya baga, minsan pagka-training tapos mayo na. Pero kung pagka-training igwa na kitang machine ngunyan, automatic magigibo na ninda sa indang mga pig training. Automatic si kaaraman ninda dahil sinda mapuputol dahil malilingaw. Nyaon tulos ay dyan.
Kaya ini dakulan tabang ni sa mga taga Barangay Dayangdang, kung isay man ang pwede magpatay o magtahi, niya po digdiyo. Na iyo po nga niyan pinag-urulay mi kan mga opisyalis, kang solo parents digdi na magkaigwa kitang livelihood digdi maski kalikit, maski pala paano, mapapractice pa kamo. Dugang kan opisyal, plano kan barangay government na magproducer nin mga rugs, bed sheets, asin iba pang mga tinahing produkto. Apwera digdi kabali sa plano an access kan mga may sadiri kan luglogan sa mga pamunas, napigtahi kan mga paratahi kan barangay, tanganing madali na sana para sa ambos lados an magsaray kapital. Bistado ang barangay Dayangdang sa wala toong kakanan na nagseserbe ng kinalas asin luglog na paboritong merindalan kan mga Nagenyo, magin kan mga dayo, gikan sa mga banwaan asin probinsya sa Bicol. Iyo, inot na inot nga ni, mayo pa ning pagtang ini para dahil lang sinda mabakante, nagpa-training pa kita itong rug making baga. Nagpa-training pa kita duman sa Ngunyan. Medyo igwana na gigibo, simping dadara nagdingani sa barangay. Na maski para paano nakakatabang duman sa mga may pamilya nagiribo na nga ni. Ining pagtahi ngunyan dingdi, talagang pag-iisip mi ngunyan, takala ko luglugan dingdi, kung mahiling ta, no? Imbis magbakal pasinda sa iba, siguro kakaulayon ta, na hindi nila mag-order, itong pamunas baga. Kung mahiling mo itong bilog na pamunas na, saro ito, na pigpaplano mi, na uurlayan mi nga niyan, tapos itong bedsheet, kung ano sana pwedeng matahilig din na pwedeng pagkakitaan kang sa moyang mga organization digdi. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. ENND Headlines Ngunyan. Yan na po ang katripunan kan sa tuyang mga bareta sa Nagangunyan News sa pangaran kan bilog ng news team sa pangaran man ni Mayor Nelson Ligacion, Vice Mayor Nene Diasis, sangguniang panlusod Kanaga asin bilog na lokal na gobyerno Kanaga Siringman City Events Protocol Public Information Center Office, ini po ang sindong na kaibanan Roy San Ramon, mabalos kan sinubagan tabay, masunod na Urulay Banwaan, kaibanan Allen Riondanga. Sa kong mga tugang kay Kristo, kamusta po kamo? Ini po si Bishop Rolly, kay iba si Mayor Son Ligacion. Tagalog po sa Indo, gabos na anduyugan ang programa kan gobyerno na magpabakuna kontra COVID-19. Ini sa itong obligasyon sa satuyang kapwa, asin pagpapahalaga sa buhay na itinaokan sa itong kagurangnan. Para sa mas marikas, konbenyente, asin ligtas na pagpalista para sa pagpabakuna, piglansar na niyato ang Naga City Online Vaccine Registration para makarehistro ang sarong Nagenyo, mag-login sana sa covidvax.naga.gov.ph. Ano pang hinahanap nindo? Madyana, magparehistro, asin magpabakuna. Ang bakuna, ligtas, epektibo, asin libre. Pagtarabangan ta, suportahan ta, magpabakuna kontra COVID-19. Sa panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asin gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa, anda ipag-utob sa mga ini. Pandua, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ng physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Minhuli man kaini asin sagkod na mayo panin bakuna. Lauman taman na untok na ang paghibon yato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Ligacion. Pagtarabangan ta po ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Lagin ka, basta
kita natatanyo, itapit ng andam, nagenyo na balang. Sa kong mga tugang kay Kristo, kamusta po kamo? Ini po si Bishop Rolly, kay iba si Mayor Son Legasyon. Tagalog po sa Indo, gabos na anduyugan ang programa kan gobyerno na magpabakuna kontra COVID-19. Ini sa itong obligasyon sa satuyang kapwa, asin pagpapahalaga sa buhay na itinaokan sa itong kagurangnan. Para sa mas marikas, konbenyente, asin ligtas na pagpalista para sa pagpabakuna, piglansar na niyato ang Naga City Online Vaccine Registration para makarehistro ang sarong Nagenyo, maglam-insa na sa covidvax.naga.gov.ph. Ano pang hinahanap nindo? Madyana, magparehistro, asin magpabakuna. Ang bakuna, ligtas, epektibo, asin libre. Pagtarabangan ta, suportahan ta, magpabakuna kontra COVID-19. Ang sa inyong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinapusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Aldo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 11 sagod alas 12 minuto. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Riondanga. Urulay Banwaan. Mga tugang, uya na ang Urulay Banwaan. Mga tugang, Diyos maray na Sabadong pagkaaga. Liwat mairibanan po kita digi sa Urulay Banwaan. Hindi po ang sa inyong lingkod, Allen Riondanga. Sa tuya pong pagpa-Diyos mabalos, sa tuya pong kaibanan Roy San Ramon sa pagpaabot sa tuya kan mga bareta na nagkataripon kan ang Nagangunyan News, ngunyan na simana. Kita mga tugang, padagos na nadadangog sa 100.7 KMFM, as in 89.5 radyo natin. Kita live man na nadadalan sa Naga City Government FB page, as in ang Nagangunyan News Facebook account. Mga tugang, ngunya na pagka aldaw, ang sa tuya pong naresibing bagong kaso ng COVID-19 sa Naga, yaon po sa hali sa DOH, nasa 27 kaso, mga bagong kaso ng COVID-19. Ang kadaklan mga tugang, mga trabahante, mga nagtatrabaho sa mga manlain-lain na opisina, manlain-lain na industriya digi sa laog kan siyudad ning Naga. Igwa kitang nahihiling digdi yung call center agent, igwang architect, igwang nurse, igwang mga healthcare worker, igwang mga kahera. Ini po si mga kaso na mga pig test kan Bicol Medical Center, kaibahan kan mga kasong pinagtestman kan City Health Office. Kaya po ngunyan, igwa kitang 27 kumpirmadong kaso ng COVID-19. Ini mga tugang, dahil paligdi kabali sa mga kaso na confirmed naman hali sa mga pribadong testing facility, arog katong yaon dyan sa may diversion. Dahil pa di mga tugang kaibahan, so mga nagpositibo naman sa antigen test. Ini mga tugang ang medyo challenge sa tuyang Naga City Contact Tracing and Monitoring Center. Ninhuli sa dugang pang mga kaso na dara kan mga nagpopositibo sa antigen test. Iyan po mga tugang, araw-aldaw, day po iyan nagbababa sa 12 kada aldaw. And ang datos na yan mga tugang, pag pinagpapadara na for confirmatory test, mga nasa 92 sagkod 95%. Ito pong mga
kasong nagpositibo sa antigen test, minapositibo sa RT-PCR test. Kaya iyan po ang pinag-handle na kaso daily, halos daily, for antigen test kasatuyang Naga City Contact Tracing and Monitoring Center. And din huli mga tugang, tasinda mga konsiderado ng probable cases dahil positibo na sinda sa antigen test. And given itong halangkaw na sensitivity kan antigen test for COVID-19, ini mga tugang, mga sitwasyon na siring kaini, mga test na arog kaini, pinagkukonsider na yan as if a confirmed case. Kaya pinagla-lockdown na ang harong, pinagdadarahan ng ayuda ang pig-lockdown na harong, pinag-iimpormara na ang mga opisina na kung saan nagkatrabaho ang tao. Kaya igwang mga areas, mga tugang na maski dai pa man konfirmado na kaso, pinagla-lockdown na ang lugar. Dahil ini katakod man ini kang zoning containment strategy na kung igwan ng probable cases, dapat i-lockdown na ang harong o ang opisina o workplace kung saan ang sarong ang mga tao duman igwan ning exposure duman sa nagpositibo either sa antigen or sa RT-PCR test. Siguro mga tugang pagpagirumdum giraray na ang sa tuya pong basihan sa pagla-lockdown, igwana po ning ini po siguna sa bagong guidance kan Department of Health. Siguna man ini sa bagong guidance kan Center for Disease Control kan Estados Unidos asin kang World Health Organization. Ngunyan kaya mga tugang, sigun sa bagong pag-adal kan mga siyentipiko, eksperto, mga epidemiologists niyato, sa mga enclosed spaces, sa mga enclosed areas, nagkakaigwa ng mga tugang ng airborne transmission sa laog kan mga enclosed areas or enclosed settings. Urog na kung mayo ning free airflow na nagaagi sa or naglalaog sa sarong lugar. Kaya ito mga opisina na gamit air conditioning units asin ang duros nagiikot sana within the workplace. Sa bagong guidance mga tugang, pag ikayaon sa sarong lugar, 15 minutes na expose ito yaon duman ang tao and nagtinir ka for more than 15 minutes, you are already considered exposed and halangkaw ang risk mo na naulakita naman. Iyan mga tugang sigunyan sa guidance kan Department of Health, World Health Organization asin kan CDC kang Estados Unidos de America. Kaya iyon na po yan mga tugang ang pinagpapautuban digi sa tuyang lugar na kung igwang sarong kaso ng COVID-19 na nagtatrabaho and halawig, prolonged si exposure kasi mga kairibanan sa opisina asin kulob ang sa indang opisina, sinda pinagkukonsidered na as close contacts or exposed individuals. Asin pinagpapa-isolate na until such time na sinda matest either through antigen or RT-PCR test. Mga tugang, sa katakod man giraray kang COVID-19 asin espuwerso kan syudad sa pagpapabakuna, kang nakaagi pong Miyerkules pinagbungsod na kan syudad sa paagi po ni Mayor Nelson Ligacion, ni Dr. Vito Borja, ni Vice Mayor Nene de Asis, asin sa tabang kang Information Technology Office. Sa tuya pong online registration portal para sa vaccination program kan syudad. Para po makapagrehistro, magpasiring po sana duman, kung igo po kamo ng internet, sa may mga access sa internet, magpasiring sana
sa indong browser, as in i-type ang covidvax.naga.gov.ph. Giraray po, ayan, covidvax.naga.gov.ph. Sa kunyan mga tugang, sa datos sa pigpadara sa tuya kan Information Technology Office, igwa na kitang nasa 13,000 na mga nakapagparehistro na puon kang pigbungsod ta ini, puon kang piglaunch ta ini kan Miyerkules. Although mga tugang, igwa kitang mga nagkakareceive na mga issues about the online portal. Igwa da ang mga dai nakakarehistro, igwa pong mga dai nakakarehistro sa portal dahil dai nagmamatch ang number, ang cellphone number, ang impormasyon na pinag-encode sa iSalbar asin ngunyan sa re-register duman sa vaccination portal. Ninhuli kayan mga tugang, igwang pinagahasi lang na pinagkitipon lang si mga issues na nagkakareceive kan sa tuya pong iSalbar hotlines, aayos milang mga tugang si magiging aksyon duman sa mga issues pong na-receive po nindo or rason kaya dahil po kamo nakakarehistro. Ngunyan pong simana mga tugang, baka matawanan ta na yan ning maninigong guidance kung paano po nindo mariresolve itong na-encounter na issues. Dahil po kamo nakakalaog, dahil po kamo nakaka-register, ninhuli duman sa dahil nagmamatch itong cellphone number na ginagamit nindo sa iSalbar asin sa ini-encode nindo ngunyan para sa online vaccination. Ini kaya mga tugang baga igwang OTP, itong one-time PIN na pinapadara ngarig po makapagrehistro ka. Kung dai po kaya dai mo kapot sa imong cellphone number, or dai nagmamatch si number na piglaag mo sa iSalbar, siring man si cellphone number na lalaag mo ngunyan sa online vaccination, or iba si pangaran mo na pinagamit sa iSalbar, asin iba man si ginagamit mo ngunyan, dahil nagmamatch ang duwa, talaga pong dahil ka makaka-proceed. So kay puhan pong igwa pong ginigibong back mga pag-ayos ang satuyang ITO, igwa lang po kaming gigibuhon na garo Google form, online manggiraray, kung kamo po igwang mga paparibayan na datos. Iyang kaya baga mga tugang iSalbar data, dayang pwedeng hirahon, dayang pwedeng baguhon, dayang po yang pwedeng basang nabukasan na mayo pong pagtugot sarong individual. Kaya po maninigo na kung babaguhon po ang datos, igwa man po dapat giraray ning user consent. Kaya po magkakaigwa kita ning site man kung sain si mga mapahirakan sa inda pong datos dapat po na maglaog duman. Baad po iluwas mo yan by Monday. Pigaayos bilang po si mga common issues, common concerns na naguruluwas dyan sa online vaccination program. Pero ito pong mga mayimang problema, so tama man si mga datos na entre duman sa iSalbar application, asin po ngunyan sa indang pagrehistro sa online vaccination portal, nakaka-proceed po ito. In fact, nasa 3,000 na nga ni nakapag-parehistro. So, iyan mga tugang manungod sa COVID updates sa tutuyang vaccination program, na ngunyan nagpapadagos man gamit po itong mga bakuna hali sa Department of Health na pinag-download sa tuya digi sa syudad, asin pinagtutudok na ngunyan yaon nakita mga tugang sa A2 senior citizens. Ang iba nga ni naabot na itong A3 o itong mga may mga immunodeficiencies, may mga comorbidities. Pag ito kaya mga tugang mga seniors may mga nag-back out, may mga nag-atras duman sa schedule, igwa na yan mga tugang mga nasa waiting list or waiting line
na inaapunan na dumana pinagtutudok itong mga tada na bakuna. Kaya ngunyan ba mga tugang, igwa na kitang garon nasa 39 with comorbidities na natutokana ning bakuna, first dose kang bakuna, ning huli nga ni, kaini pong waiting list. Si mga nag-arabo, pwedeng dahi man naghabo, pero dahi nakaabot sa schedule time, ipinagtutudok na yan mga tugang duman sa next priority list. So, iyan mga tugang. And, bago lang siguro kita mga tugang, may 6 minutos pa kita sa programa. Siguro po, kung anong talang ining oportunidad man, may nang mga nagparapalakop mga tugang ka mga nakaaging aldaw, ning mga malisyosong post manungod sa programa kang syudad sa bisikleta. Although pinagsimbag na nga niyan mga tugang kasi ito yung alkalde sa paagi kan sa iyang post, sa iyang page, sa Mayor's on page. Pinagpahimutay kan mga tugang kang syudad kasi ito yung alkalde, itong sahot na nagpaparapandakop ang syudad di mga dairehistradong bisikleta. Na in fact mga tugang, si ginigibo palan ka itong Naga City Bicycle Board nagtatao ning safety guidance, safety instructions, nagtatao ni mga brochures, nagtatao pa nga ni mga libreng mga gamit, arog kang vest, reflectorized bands na magagamit para sa safety o sa malikay na pagbisikleta kasatuya pong mga tugang na mga nag-aaragi sa Naga, nakikiagi sa Naga o mga bikers na yaon sa Naga. So pinagklaro yan mga tugang, mayo pong ginigiwang panggadakop. Alagad, pinag-iingkaminar, pinag-aalok ang gabos na may bisikleta na magrehistro duman sa Naga City Bicycle Board. Tangarig, 1, marikunosir. Number 2, magkaigwa kamong record sa syudad na naigwa kamong pagrurugaring na bisikleta. Kamo ang inot na makakareceive ning mga impormasyon kung igwa mga programa manungod sa biking, ang syudad. Although sabi nga ni ba kaya bako naman mandatory ang registration, pinag-iingkaminar na magrehistro. Tangarig magkaigwa ning sarong community of bikers na ma-benepisyo duman sa mga programa kang syudad katakod ka ining pagbibisikleta. And so iba nagpapara-insinuate pa na hirak man nga ka mga TOs na dahil makakapag parehistro, bakit nga dara ko po. Ang katunayan mga tugang sa mga TOs, sa mga indigent, libre po ang registration sa pagbibisikleta. Ang kaipuan sa na po magkuha sa DSWD ning indigency certificate na sinda indigent, asin sinda po libre makakapagparehistro kan sa inda pong bisikleta. Kaya po, kang ginigibo po ining bicycle ordinance, kang ini po pinagpasar kan 2017 and prior po nga ni ken igwa pa kan 2003 ning bicycle ordinance, pinag-isip po ni gina mas maging inclusive gabos kunta na makapagparehistro, including po si mga indigent, si mga tika po makapagparehistro ning libre sa satuya pong bicycle program. Actually po libre ang pagparehistro ning bisikleta ka mga nagtitirios niya tong mga kababayan digdi po sa laugkan syudad nin Naga. Bueno mga tugang, ang sa tuwi pong pagpadyos mabalos sa indo pong pagantabay digi sa programa, digi sa Urulay Banwaan, sa ngaran po kan sa tuwi pong alkalde Mayor Nelson Ligacion, Vice Alkalde Nene Di Asis, mga pag-iriba po sa City Hall, mga department heads, membros kan sangguniang panglungsod sa kuya po mga pag-iriba digi sa City Events Protocol and Public Information Office. Sa satuya pong mga kairibanan sa Radyo Kakampi mo 100.7 KMFM as in 89.5 radyo natin. Mabalos po sa indo pong pag-antabay digi sa tutuyang Urulay Banwaan. Liwat po ini si Allen Riondanga. Riondanga.
Orulay Banwaan. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Allo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 11 sagod alas 12 minuto. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.